Ohio, Japan! Time check, 8 AM pa lang pero nakapagbawas na agad si Bunso. Ito na nga talaga nagiging alarm clock ko araw-araw. Talagang every morning yan pagkagising, walang mintis, meron na talaga yan. Maya-maya lang, nagising na rin si kuya pati si daddy. So yun na yung hudyat natin para kumilos-kilos na tayo. Bago mag-breakfast, routine ko na talaga na uminom na isang basong tubig. Warm up daw yan sa tiyan para hindi mabigla sa mga kakainin natin. Tapos need na mag-prepare ng breakfast. Hotdog and egg na nga lang kasi yun na lang ang meron. O baka nagtataka kayo bakit may toothbrush sa ref. Makahula kung kanino at para saan yan, bibigyan ko talaga ng reward. At habang busy si Bunso sa lesson niya with Teacher Rachel, ayan, magpe-prepare na ako ng breakfast. Si Habi naman na nakatoka sa pagliligpit sa kwarto. Kami mag-asawa, hindi na namin pinag-uusapan kung anong dapat gawin ng isa't isa. Pag nagluluto na yung isa, kumilos ka na sa iba. Pag may mga anak ka na, hindi ka talaga mauubusan ng gagawin. Kaya kung di kayo magtutulungan, talagang mahihirapan kayo. Ang cute ng ketchup and mayo stand ko, no? Daiso lang yan. Sa mga nakakakilala sa akin, hindi talaga ako nagkakape. So kung walang hot choco or other alternative, tubig-tubig na lang ako. After nga namin mag-almusal, ako na rin nagligpit ng mga kinainan. Si Jason naman nakikipaglaro sa mga bata. Pag mag-asawa talaga, kailangan ng teamwork. Hindi pwedeng sarili mo lang yung iniisip mo. Kasi may mga bata pang umaasa sa inyo. Ito palang styro na pinaglagyan ng binili naming ulam. At saka yung milk carton, hinuhugasan ko yan. Kasi may ibang tapunan yan dun sa may pinag-groceryhan namin. Nire-recycle nila yung mga ganyan. Pakita ko sa inyo sa ibang pagkakataon kapag na-video ko na. Bukod pala sa pagbanlaw ng milk carton, kailangan din yan gupitin para ibuka. Kailangan din na napatuyo mo na yan bago mo itapon. Pwede naman yan itapon dito sa basurahan namin, kaya lang dahil sa bulky nga sila, ang bilis na pupuno. Eh di ba nga ang mahal ng plastic dito? Naku, napakabusisi talaga magtapon ng basura dito sa Japan. Pero pag nakikita mo naman kung gaano talaga kalinis tong bansa na to, talaga namang susunod ka na lang. Pagkatapos ko nga linisin yung lababo, sinunod ko naman yung mga bote ng mga bata. Dito sa Japan, may ibang way na rin sila ng pag-sterilize ng mga bote, hindi na sila gumagamit ng steam. May mabibilan ka pa rin naman ng steamer dito. Pero itong ipapakita ko sa inyo is yung way kung paano tinuro sa akin doon sa ospital kung saan ako nanganak. Bali, lalagyan mo lang siya ng tubig. For every 2 liters, isang tablet. Tapos, i-dissolve mo lang siya doon and then ibababad mo na. After 1 hour, pwede mo na siyang ahunin. Sabi sa instruction, pwede mo na siyang gamitin right after ahunin mo siya. And habang binababad ko nga yung mga bote, kaming dalawa lang sana ni Shelly ang lalabas para sa training niya sa child seat niya. Malapit na nga ako bumalik ng work and kailangan masanay na siya. Day 3 na namin ngayon and sa pagkakataon na to, gustong sumama ni Daddy kaya sinama ko na rin si Kuya. Yung inuupuan talaga ni Kuya yung para kay Chelsea, kaso ayaw ni Chelsea dun. Medyo malalim kasi yung likod dun and ang gusto lang ni Chelsea, naka-upright siya, kaya ayan, pinahiram ko yung kay Kuya. May bakas pa nga po ng pag-iyak yan. Kasi talagang papalag siya kapag inuupo mo pa lang siya. Pero pag ayan umaandar na, medyo okay naman na siya. Si Kuya parang bet na bet din niya yung upuan ni Chelsea. Ang taas kasi kitang-kita niya lahat sa labas. Sana talaga masanay na tong si Chelsea. Pag hinatid ko kasi sila, ako na lang mag-isa. O siya, hanggang dito na lang muna, napahaba na. Sa susunod na vlog na lang ulit. Bye!